Tara na mga kachurba. Ngayon ay maagang maaraw. Ay magkape mga kachurba. Nagdibid na kape ko dito. Mga kachurba, kamusta na kayo dahil? Oo, nag-iisip-isip pa rin ako. Alam mo na, kahit wala na akong utak, isip pa rin ako ng isip dahil. Alam mo, dahil dyan, kaya tara ng mag-chismis, chikahan. Kaya tayo ng mag-chismis, chikahan. Kasi walang chika sa akin, walang chismis sa akin. Ganda yung harang ko eh. Kaya yun. Alam mo, sa totoo lang, nung last November, inano ko talaga, nag-usap kami ng isa kong kuya. Sabi ko, magpa-check up ako. Oh, last month. Kasi sabi ko sa kuya ko, gusto ko mag-check up. Tagal ko nang di nag-check up dahil ilang buwan na. Kasi nung nakaraan, siguro mga March, nung March, huling check up ko, 3. Kasi di ba 5 ata o 8 yung iniinom kong gamot. Ginawa ng 3. Ginawa ng 3 noon. Tapos start nung March, nagpa-check up ako hanggang November. Bago ako magpa-check up uli, ni-request ko talaga sa kuya ko na magpa-check up ako. Baka sakali bawasan na uli yung gamot ko. Kasi syempre, yung dalawa doon kasi, ano pa tawag dito, di ba sa utak ko nga. Sa totoo lang, kulang pa naman talaga ang utak ko dahil hindi pa pala talaga okay. So, buti pumayag ng kuya ko. Siya yung nag-asikaso. Tsaka siya ang nag-ano ng pera. Kasi wala naman akong pera dahil. Simula nang hindi na ako nagtatrabaho, wala talaga akong pera. Kasi wala akong trabaho eh. So, magkasama kami ng kapatid ko. Kasi sabi ko nga, kahit matira lang ang isang gamot ko kasi sa pagiging high blood, normal naman talaga yun. Yung gamot sa high blood, hindi talaga inaalis na yun. Kasi dati, noong taon pa, meron na akong gamot dati sa high blood. Ni-stop ko yun. Pero para sa akin, okay ako. Hindi pa ako inaatake dati. Tapos, pag may medical lang sa school dati, school sa trabaho, di ba, every year, may medical tayo. Doon ako na-detect na sobrang taas ang BP ko tayo. As in 220 plus. Oo, 220 plus. Over 100 plus. Oo. Kasi para sa akin, dead ma para sa akin. Kasi ayaw na ako pagtrabahuin, magpahinga muna ako. Pero ako, feeling ko, sayang yung mga araw na dumarating kung ako yung nag-i-stock lang ako sa bahay. So, na-stock ko yun. So, yun nga, yung lately, 2024, na-stroke na. So, nagpa-check up na kami. So, dahil na-stroke na nga ako noon. Ngayon, may naka-1 taon na ako. Noon, sabi ko, magpa-check up na ako para makapag-request kung pwede na ako magtrabaho. Kasi, siyempre, pag nagtrabaho tayo, kailangan natin mag-medical, di ba? Siyempre, kaya kailangan ko may certificate ako sa doktor na ma-approve na ako. So, pagpunta namin ng kuya ko, nagpa-check up ako noon. Tawag dito? Kinek up ako. Oo, tumataas talaga din ang BP ko, especially pag sobrang init. Maabot ako ng 160. Ang check up ko pa naman, ang oras ng check up ko lagi sa doktor, simulat sa pool, ay 1:00. Ay sobrang init dahil. Nabiyahe muna kami bago mag alas 12. Minsan alas 12, nabiyahe na kami ng kuya ko dati. Kaya may time na bago i-check up ng doktor, binibipi pa tayo, di ba? Bago ililista nila yun. Yun, nagkakaroon ng mataas na 140, 150. So para pagka-check up ng doktor, para sa doktor ko, sobrang taas na yun kasi nga na-stroke na ako. So sabi ko kay Doc, nag-try nga po ako mag-request na makapagtrabaho na ako. Doon, sa totoo lang, agad-agad nag-reply yung doktor ko habang nagsasalita kami na manahimik ka. Hindi ka pwede magtrabaho kasi nataas pa rin ang dugo mo. So kailangan magpahinga. So sabi ko, Doc, paano po? Ayun, pwede bang mag-request mo na ako makaano sa SS? So yun, sa awan naman ng Diyos, inano ko ng doktor. So, pinirmahan niya yung mga papers ko galing SS. Kasi sabi ko nga, pwede po ba yun na magtrabaho na ako kung bibigyan niyo ako ng certificate? Ayun ng doktor. Kasi sabi ng doktor, hindi po pwede. Kasi once na in-approve ka, sabi ni doktor, once daw na in-approve niya ako ngayon na magtatrabaho ka, dahil makulit nga daw ako, dahil gusto ko nga magtrabaho, baka daw magkaroon siya ng kaso. Sabi ko, bakit po kayo magkakaroon ng kaso? Kasi sabi ng doktor sa akin na baka daw tumaas ang BP ko at atakihin na naman ako sa pagiging stroke ko sa pangalawang beses. Mas mahihirapan daw ang pamilya ko kasi may stroke na naman ako. Kaya sabi ng doktor, ayoko kitang bigyan ng certificate na pwede ka nang magtrabaho kasi para sa kanya, hindi pa pwede. Especially yung sa utak ko, hindi pa ganun daw ka-okay. So, di ba 3 yung gamot ko nga natira? Start ng March, 3 yung gamot ko hanggang November. So, tinanggal niya yung isang gamot ko doon. Binawasan niya. So, naging 2. Pero sa totoo lang, akala ko 2 na lang yung gamot ko dahil. Yung pala, additional 2. Additional 2 na naman siya sa akin kasi nga, tumaas uli ang BP ko. Oo, sa totoo lang, nataas pa rin ang BP ko. Once na mainit. Once na stress ako, nataas talaga ang BP ko. So, no choice. Kung ako lang,
Gusto ko magtrabaho kahit sa hindi sa company, kahit tindahan lang or dyan lang sa tabi, basta wag akong tungkol sa mga kunyan, sa bayaran, mga magbabayad, asikasuhin ko, hindi. Bal nang tagahugas na lang ako, tagahugas, tagawalis, okay na yun sa akin. At least ako pag-usap sa mga tao. Kaya baka magkamali-mali ako, mag-away pa kami, kasagot. Maging painot-inot na ako yan dito. So, sa ngayon, so binigyan na naman uli ako ng doktor na binigyan ako ng apat uli na gamot. Tapos, sabi niya magpa-check up uli ako. Alam mo magpapaano ng check ng BP ay ng dugo para malaman kung anong problema ko sa dugo. Kunyari yung dugo, yung tawag ito, potassium or tawag doon yung pagiging taba. Alam mo yung basta may kine-check doon, 'di ba? Pag nagpakuha ka ng dugo, check up lahat 'yon, 'di ba? Sa pagkuha ng dugo. Yun, never pa ako nakapagpa-check up uli doon, magpakuha uli ng dugo kasi wala pa naman talagang pera dito. So, tapos sa ngayon pati, dalawang gamot pa rin yung naiinom kong gamot. Dalawa pa lang. Kasi hindi pa rin nakakabili ng panibagong dalawa kasi wala na rin mga pera yung mga kapatid ko. Ayoko naman pilitin yung mga yan dahil lang dyan sa paano naman kasi wala na silang pera eh. So, hindi ko na pinipilit yung sarili ko. Kumbaga para sa akin, basta yung BP ko, naandyan pa rin yung sa gamot ko. Kasi alam ko yung, ayoko nang maging mataas ang BP ko. So, kasi may mga time talaga na hindi mo inaasahan kahit anong ingat mo. Once na stroke ka pala talaga, hindi mo na masasabi. Kaya yun. Sa ngayon, antay-antay lang din ako. So, iniinom-inom ko na rin natira kong gamot. Ewan ko lang pag naubos yun, kung makakabila akong gamot. Kaya sa totoo lang, nag-aasikaso na ako ng SS, baka at least magkaroon ako ng pambili. At saka isa pa, gusto ko makapasok sa pag-asikaso sa PhilHealth, sa PhilHealth. Sa alam ko malaking tulong din ang PhilHealth na tawag ito, once na pumunta ako doon, bibit-bitin ko yung mga requirements ko. Sana maasikaso ko at malaman ko. Kasi syempre alam mo naman, hindi naman ako ganun makipag-usap na naman, alam mo naman. At least baka sakali doon ako makabili ng gamot. At least makakalibre. Para yung mga kapatid ko rin, hindi na rin bumili ng gamot para sa akin. Kasi alam ko nahihirapan din sila na maggastos na naman sa akin. Ayoko man gawin. Ayoko rin mamili sa kanila. Pilitin sila. Pag wala na talaga silang pera, wala na tayong gagawa. Ayan, tiis na lang. Basta yung pagiging sa high blood ko, sa BP ko, gamutin ko talaga muna. Yun lang. Napachika lang ako. Hirap. Yan talaga ang life. Hirap magpapasko pa naman at New Year. Ay, nako. Yun lang. Napachika lang ako sa inyo. Sana maging okay ako na maging okay para next year sana makapagtrabaho na. Oo na, mahirap. Lahat naman tayo nahihirapan pagdating sa trabaho. Hindi mo inaasahan. Kaya may mga time para sa akin, sige, tandaan, i-ready ko na lang sarili ko, basta makapagtrabaho ako. Wala talaga ang gusto ko doon. Ayoko kasi nakatambay. Hindi rin ako makatulong. At ayoko rin naman na tulungan din ako lagi-lagi. Sa isang buong taon na tulungan ako. Siyempre, nahihirapan din sila, wala na silang pera. Nawawalan din sila ng trabaho, nawawalan din sila ng sahod. Kaya, naantay ko na lang. Kung magbigay sila sa akin, antay na lang ako. Hindi ko na sila pinipilit. Kasi nakakaintindi naman din ako. Kasi, siyempre, di man pwedeng ako nang hingi. Yun talaga ang life. Okay na nga, bay? Paiyak na naman ako. Alam mo naman ang sarili ko, puro na ako sa iyak. Nai-stress lang ako sa kakaiyak. Okay? Goodbye na sa inyo mga ka-churba. Salamat sa mga nakikinig. Okay, bye.